Yung negosyo idea po natin ngayon, gagawa po tayo ng minatamis na makapuno or sweeten makapuno. So, simple lamang po itong gawin. So, i-share ko po sa inyo kung paano po ako gumagawa nito. So, meron ako simple tips dito para balanse po yung tamis, yung saktong-sakto. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung pinakang-costing po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Okay, so gagamit po tayo ng 3 pirasong makapuno. Ito po ay mabibili sa bilihan ng mga buko o kaya naman po ay nyog, itatanong nyo lamang po. Kasi bibihira lang din po yung makakabili talaga tayo ng makapuno. Kumbaga, syempuhan. So, ayan, di ba? Kaya siya tinawag daw na makapuno kasi kapag inopen is punong-puno yung laman. Ang sunod na po natin gagawin, kakayudin na po natin ito. So, yung pagkakayod po nito, iingatan lamang po natin kasi kailangan walang makasama na laglag-laglag na itim dito ng mga pinag-anuhan ng nyog, di ba? Huwag po natin isasagad dun sa pinakang bako para mas maganda yung ating pong makapuno. Kumbaga matatawag natin na premium makapuno. So, kakayudin ko lamang po ito lahat. And then, magbabalik po tayo. Ito merong madaling kayudin, meron din namang hindi. So, ito siguro sobrang makapuno na siya. Kaya, andalin niya na lang kayudin. Kasi dati, nagawa ko nito, merong mahirap din kayudin kapag malapit na sa bao. Matigas na din siya. After 30 minutes, eto na po, nakayod na po natin lahat at tumitimbang po ito ng 1 kilo at 300 grams, okay? Lulutuin na po natin ito, pero isa-set aside po muna natin. Kasi luto po muna tayong parang dagdag syrup dun po sa ating minatamis na makapuno. 1,300 ml. White sugar lamang po yung gagamitin po natin para maganda po ang kulay ng ating pong minatamis na makapuno. So kung ano sukat ng ating makapuno, yun din po ang sukat ng tubig at yung sukat po ng ating pong asukal. And then, dito optional. Pwede tayo maglagay ng vanilla flavor kung gusto po natin at pwede rin po tayo maglagay ng pandan. Ito po galing sa tanim po namin. Yun ang advantage po talaga kapag meron tayong tanim kasi pwede hindi na tayo bibili, di ba? Hugas na po ito ha, kaya inilagay ko na. So, buhayin na po natin yung ating apoy at iintayin na po natin itong kumulo. So, kung gusto nyong haluin, pwede naman po yun, pero ako hindi na. Iintayin ko na lang siyang matunaw ng pusa. So, babalikan po natin yan kapag kumukulo na. So, gagamit lang ako ng timer para may idea kayo kung gaano katagal nating pinakulo. After 7 minutes, kulong-kulo na po itong tubig at talagang amoy na amoy na. Ito pong ating buko pandan. Sobrang bango. And then, yung asukal po natin is tunaw na din. Pwede na nating hanguin. So, pwede na po nating ilagay yung ating pong makapuno. So, ito, iintayin lamang po natin na kumulo ulit and then lumapot. After 20 minutes, malapot na po itong ating sweeten makapuno. So, ito yung senyales natin. Naluto na yung makapuno po natin. Tapos, bukod doon, papansin natin na may pagka-transparent yung kulay kumpara dun sa unang inilagay po natin. So, ito, papatayin ko na po ang apoy at babalikan po natin ito kapag malamig na. So, bibigyan ko kayo ng idea sa packaging natin. So, dahil medyo malamig na po itong ating sweeten makapuno, ngayon gagamit po tayo dito ng timbangan para malaman po natin yung ating makapuno ay ano na pong naging sukat. Kasi ngayon, yung gagamitin po nating packaging, ganito po yung meron ako dito sa bahay. So, nag-iisa lamang po ito. Ano po yung kagandahan kapag titimbangin po natin after maluto yung produkto po natin. Kasi kahit hindi po natin maisalin lahat sa jar, may idea na po tayo kung ilang order po yung makukuha dito sa niluto po natin. So, mako-costing po natin ng ayos, di ba? So, kailangan i-tether po lagi natin yan. Huwag niyong kalilimutan para hindi po makasama sa timbang yung pinakang lalagyan. Okay, so nung naluto na natin, ang kinalabasan na po ay 2 kilo at 823 grams. Sasalin na po tayo sa packaging na gagamitin po natin. So, maliit na timbangan naman yung ating gamitin. Ang size nga po pala nito ay medium size. Ngayon, titimbangin lamang po natin ilang grams yung mapapalagay po natin dito. Kung itatanong nyo paano ko to in-sterilize, so naglalagay lang ako ng kaunting malamig na tubig and then lalagyan ko na siya ng mainit and then aalog-alugin ko na siya. Kasi kapag purong mainit, baka naman ma-deform yung ating pong plastic. Tapos sa packaging, pwede rin tayo dito gumamit ng mga glass jar. Madami online na mabibili. So, ito yung available ngayon dito sa bahay. Kaya ito yung ipapakita ko sa inyo. So, ang ganda ng pagkakaluto. Saktong-sakto yung laman. Saktong-sakto din po yung pinakang syrup.
So, dito sa ating medium size, makakapaglagay po tayo ng 500 grams. Okay? So, di ba, ganun lamang pong kabilis gawain itong ating sweeten makapuno. Pwede na po natin itong negosyohin. Yung ating 500 grams talagang punong-puno po yan sa jar po natin. Dito, ang pinakang kulang na lang, lagyan natin ng sticker, and then yung pinakang seal po sa takip po natin. Pero kalimitan, yung bibilihan po natin ng jar, meron na din po tayong mabibili na pinakang seal. Yung pwede po nating i-seal dito, kaya hindi kayo mamumroblema kung ito po yung gagamitin natin. Mabibili po ito sa mga bilihan ng packaging. Wala naman po sa lugar po ninyo, pwede rin naman po sa online. So, lalagyan ko na lang po kayo ng link kung saan po ako dati nag-order. Alam niyo ba mga katipid tips? Sobrang paborito ko po itong makapuno. Ang sarap ipalaman, ang sarap papakit. So, ito yung niluto natin. Yan yung sinasabi na transparent yung magiging kulay. So, unang-una, yung amoy po nito, talagang maaamoy natin yung buko pandan. Sarap. Sayang wala tayong tinapay, no? Sarap sana palaman. Pinakang tamis nito para sa akin, saktong-sakto. Kung gusto nyo namang bawasan pa na pinakang sukal, is pwede naman po yun. Yun po yung magiging palatandaan po natin. Kung anong timbang po ng pinakang makapuno natin, ganun din po yung timbang, itutubig natin, at saka nung asukal po natin. So, diba, hindi po kayo mahihirapan sa paggagawa po ng sweeten makapuno. Pwede natin tong itinda online. Kung nagtatrabaho tayo, pwede natin tong ipa-order. Okay? Ngayon, ang magiging tanong ay kung magkano po yung naging puhunan po natin at kung ilalagay din sa jar, magkano po yung pinakang bentahan at posible po natin tubuin. So ngayon, mag-costing na po. So yung costing pa rin po natin mag-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So medyo mura ngayon ang pagkakabili ko sa makapuno kasi dati nung gumagawa po ako nito, kapag bumibili po ako ng makapuno, 80 pesos po ang kilo. So ngayon 50 pesos lamang po. So mas makakamura. Dalawang presyuhan po pala yon. Isang biak na mas mura, 50 ang kilo. Merong buo pa pero 70 ang kilo. So doon tayo sa biak na. Yung tatlong piraso na ginamit po natin na tumitimbang po yon ng 2 kilo at 128 grams. So pumepresyo lamang po ng 105 pesos. Sa white sugar na ginamit po natin 104 pesos. Bali ang 1 kilo po ay 80 pesos. And then sa pandan po natin, hindi ko na naman siya binili. Kinuha ko lang dun sa tanim. Pero tuusin na din po natin ng 5 pesos. Kaya ang total lamang po ng pinakang ingredients natin ay 214 pesos. Ngayon mag-plus po ulit ng pinakang labor po natin and then nung gas po natin, nung niluto po natin. Sabihin na po natin na 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 264 pesos. Ngayon, ito po yung kagandahan. 'Di ba? Hindi natin natakal lahat. Isa lamang yung nailagay natin sa jar. Ngayon, kung natatandaan nyo, yung naging timbang po natin lahat nung naluto na ay 2 kilo at 823 grams. I-divide po natin yon kung ilan po ang timbang nung nasa loob po ng jar. So, kung natatandaan nyo po, ito po ay 500 grams. So, i-divide po natin doon at ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 5 jar na may timbang na 500 grams. So, kapag i-divide po natin sa pinakang puhunan po, yung 5. So, ang kalalabasan, 52.8 yung pinakang puhunan po dun sa makapuno po sa loob. Ngayon, kung ilalagay po natin sa jar na tulad po nito, ito po, ang medium size, pumapatak ng 8 pesos. Ngayon, sabihin na po natin na 12 pesos yung pinakang packaging po natin. Kasi gagamit tayo dito ng sticker and then kapag nilagyan na po natin yan ng takip, maglalagay po tayo ng seal. Kapag binili na po ni customer, ilalagay po natin sa plastic bag. So kada isang jar may puhunan sa packaging na 12 pesos. Pag-plusin po natin at ang kakalabasan po nun, 64.8 yung pinakang puhunan po natin dito sa atin pong sweeten makapuno. So yung pagpepresyo, nakadepende pa rin. Pwede natin siyang ibenta ng 100 to 120 pesos. Pero ako, tutuusin ko po siya sa 120 pesos. Kung meron man pong kumuha ng reseller sa atin, pwede natin ibigay ng 100 pesos. Magbigay lang tayo ng minimum po natin, di ba? Para hindi naman po tayo lugi sa pagod. So kung 120 pesos natin siyang ibebenta, i-minus yung pinakang puhunan at posible po tayong tumubo ng 56 po kada isang jar. So i-times 5 po natin sa makukuha po natin dito at tutubo po tayo ng 280 pesos po dito sa tatlong buo na
ginawa po nating makapuno. At ito pong makapuno is madami po tayong pwedeng paggamitan. Pwede sa halo-halo, sa malamig, lalo ngayon, di ba? Magsa-summer na. So maganda din tong gawing extra income mga katipid tips. Halimbawa ko tayo nagagawa ng mga peanut butter, na mga coco jam, na pwede natin pagsama-samahin yung mga palaman po natin, di ba? Para madami pong pagpipilian. So sa pagnegosyo po nito, basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, consistent, ay hindi po imposible yon. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay ng magandang negosyo idea po sa inyo. So kita-kits na lang po ulit sa ating next video. Bye-bye!